paano nga ba ang pag-clean up ng books ni client? So, hi guys! By the way, I'm Jane, 14 years corporate employee bago ako nag-transition sa pagiging isang virtual bookkeeper na ngayon ay nasa 2 years na akong pagiging virtual bookkeeper. So, for today's video, i-discuss ko is paano nga ba ang step o procedure para sa pag-clean up ng books ni client. Kung ikaw ay isang aspiring bookkeeper na gusto pang matuto, panoorin nyo lang yung mga videos na na-post ko. Then, follow nyo na rin ako para maging updated kayo sa mga susunod na videos is mga mga bookkeeping tips na i-share ko. So, nood lang kayo guys! So, hi guys! Samahan nyo ako maglinis ng aking area habang nag-share ako ng mga step or procedures sa pag-clean up ng books ng ating client. So, para sa first step, collecting documents means gathering important documents from client including the tax return, sales details like invoice or POS or e-commerce report or Shopify report. Then third is vendor details, meaning the bills, the receipt, and the contractor invoices. Next is collecting bank statement, all business account of the client. Next is loan and credit card statements. Then next is, if it's applicable, the payroll report. Bakit nga ba natin kailangan ang latest tax return ni client? Kasi bago tayo mag-clean up ng libro, kailangan mo nating ma-ensure na ang mga ending balance sa kanyang books of account or sa kanyang QuickBooks is same based sa tax na final ni client. The step is recording all transaction based on the documents provided by the client. So sa step na to is dito tayo magpo-post ng mga sales, invoice, matching of customer payment, posting of billing invoice, billing receipt, then posting of bills payment. And third step is categorizing and matching of bank fee. Na to, kung ang accounting software ni client like QuickBooks is nakalink sa bank ni client, kailangan lang natin siyang isync para pumasok lahat ng transaction. If hindi naman nakalink, kailangan nating i-manual upload yung mga bank statement based sa binigay ni client para ma-upload natin lahat ng transaction na lumabas sa kanyang bank. Sa last video ko, nag-share ako kung paano mag-upload ng mga bank statement ni clients papunta sa QuickBooks. As na-sync na ang mga bank transaction ni client, pwede na tayo mag-start ng pag-categorize, pag-match, or pag-transfer. Pag-match ng transaction sa bank feeds, dahil nakapag-post na tayo kanina ng mga customer payment or bills payment para sa vendor, pwede na nating i-match yung mga amount na to based sa bank clear. Dahil kung ano yung na-receive nating collection from customer and sa mga bills na binayaran natin, yun din yung amount na lumabas sa bangko ni client, kaya madali na lang natin siyang mamamat. Ang pag-transfer ng record naman is ginagamit kapag si client natin is merong bank account na more than one, then nag-transfer siya from one account to another one, pwede natin siyang i-record as transfer. Pag-categorize naman, ginagamit to kapag yung transaction is hindi natin siya na-record in advance. Dito pwede mong ilagay yung GL account para sa specific na transaction na to. Pero sa akin kasi hindi ako nagre-record agad ng mga transaction na walang supporting documents. So ang ginagawa ko is pinupost ko siya sa isang temporary account or suspense account. Then, para pag nakategorize ko na lahat, i-generate ko yung account na to, then isi-send ko siya kay client for verification and clarification. Hihingi ako ng additional details kay client dahil wala akong supporting document nito para ma-categorize ko siya sa correct account. Ito kasi yung step na to ang isa sa pinakamahalagang trabaho natin as bookkeeper para magkaroon ng accurate financial report para kay client. For the step 4, we will do the bank recon and credit card reconciliation. After nating ma-post lahat ng transaction sa bank account ni client at sa credit card niya, pwede na tayo mag-start ng pagbabank recon. Sa pagbabank recon, imamatch lang natin yung mga transaction na lumabas sa bank account ni client based sa kanyang QuickBooks versus sa kanyang actual bank statement. Para ma-ensure ko na correct yung mga pagbabank recon ko, at the end of bank reconciliation, nag-generate ako ng kanyang bank's account. Then, nilalagay ko yung mga ending balance. Then, sa next column is ilalagay ko naman yung actual ending balance ng kanyang bank statement. Yung dalawang amount na to is dapat same siya. Pero kapag hindi siya same, nag-generate ako ng mga unreconciling item para lumabas kung itong transaction nito is duplicate entry or outstanding check or deposit in transit ba siya. Then, for the step
5, we will do the generate an adjusted profit and loss state. Sa step na to, mabe-verify natin na tama ba yung pagpo-post natin ng transaction or mali. Sa step na to, kailangan natin is more on analysis kasi i-compare natin yung mga total amount ng per account kung ang amount ba na to is reasonable based sa percentage na ginagamit natin. And after ko ma-review yung kanyang profit and loss statement, i-review ko naman is yung sa balance sheet. Kailangan kasi yung balance ng bank accounts, credit cards account, loan balance is same sa mga bank statement, credit card statement, and loan statement na sinubmit ni client. Kasi natin malalaman sa pagre-review ng kanyang financial statement kung meron ba tayong mga transaction na kailangan ng adjustment. Then after natin ma-review yung kanyang financial statement, pwede na natin or ma-adjust yung mga dapat i-adjust, pwede na natin i-generate ang final financial report. Then, isi-send natin kay clients para sa kanilang review and for checking. O, diba? After nito is tapos na. Pwede na tayo mag-start ulit ng susunod nating step. Same lang din ang process. Kung paano natin sinimulan, ganun din siya dapat simulan. Dahil lumabot kayo sa video na to, gusto ko lang din i-share sa inyo na mayroon akong mga posted tutorial videos na naka-save dito sa favorites pa. I-check nyo lang yung mga folder dyan. Then, kung gusto nyo matuto ng more on accounting and bookkeeping tips, panoorin nyo lahat ng video dyan. So, thank you so much. Ingat lagi.